Magandang gabi mga kaibigan at sa inyo mga mom and sir. Ito po si Sir Egoy. Ang tanong ko lang po dito sa bago nating video, naalala nyo si Bantag? Balik tayo kay Bantag. Yan. Kasi nung una, ayaw niyang sumuko, no? Ayaw niyang sumuko. Sabi nga niya, makikipagpatayan pa nga siya kung mahuhulihin siya, diba? So ano yung dahilan? Ano sa tingin niyo yung dahilan kung bakit nasabi niya yon, no? Kung bakit nabanggit niya na hindi siya susuko sa pamahalang ito. Yun yung tinutukoy niya, yung pamahalaan niya yun, di ba? At doon sa mga taong maaring humuli sa kanya. Bakit niya nabanggit yun at bakit niya naipahayag yun? Ito po, sa tingin ko lang ito po yung mga ilang dahilan na kung bakit ayaw niyang sumuko, no? So panoorin po ninyo. This is not my normal style. Sinungaling ka, is OJ. Mag-step down kaya ng challenge ko, wala ka na daw credibility. Wala ka ng moral ascendancy sa pwesto mo. Bakit? Sabi nila. Bakit? Dahil sa anak mo. Nasaan na? Press con mo rin. Ang sabi ng mga tao, baka daw nga may lumitaw na middleman din dyan sa kaso ng anak mo. At baka mayroon ding mastermind sa anak mo. At sabi ng taong bayan, baka ikaw daw yung mastermind nagpag-i-import ng marijuana. Dahil alam ng mga kababayan namin, nung lumayas ka dito, ano ang ginagawa mo? Di ba gumagamit ka ng marijuana? Is OJ, Boying Rimulya. Okay, napanood niyo yung una. So yung una, sinabi niya dyan, ay sa tingin niya, sino kaya ang mastermind? Di ba? Kasi unang-una, siya yung pinagbibintang mastermind daw dun sa pagkamatay ng isang mamamayan. Ngayon, meron siyang sinight na isang ano dyan, no? Isang pahayag. May sinabi siya, may pinahayag siya dyan. Kung sino kaya sa tingin ninyo ang mastermind sa kanila, o baka mayroon pang middleman pa dyan tungkol dun sa anak ni Secretary, no, na nahulihan ng droga. Di ba, nasabi niya dyan nung umalis siya dun sa lugar nila, dati palang gumagamit, sabi gano'n ni Bantag, siya may sabi nun, di ba? Yun, isa yun, no, sa punto niya na baka may ibang mastermind, no. So kung pagbubuhol-buhulin niyo yung mga kwento, sino kaya ang mastermind? O di ba? Parang gano'n. Sino sa atin ang mastermind? Parang gano'n dating, di ba, mga kababayan? Okay, tapos sumunod. Ito po yung sumunod na na video niya na kinukwento niya dito. Panoorin niyo po. Anong magagawa ko? Sige, tignan nyo nga kung pwede. Utos ng sekretary, release yung nasa WPP. Drug lords yung dalawang yun. Labag sa loob ko yun. Pero ano magagawa ko? Ay di yun. Biray na ko ngayon. Magmula pala noon, nagpapaalam ako. Sir, mag-tender na ako ng resignation. Wag. Kasi bibirayin pa kita. Yun. Si Boying, Secretary Boying. Mga sindikato, narco-politics, noon pa man yan WPP, umiiyak. Ayaw pumunta sa akin. Ito nangyari. Inutusan kami ni Secretary of Justice. Bantag, kunin mo yung nasa WPP. Yes, sir. Kinabukasan, huwag mo palang kunin. Yes, sir. Bantag, kunin mo. Huwag mo kunin na naman. Yes, sir. Ano nangyayari? Tapos papaayos niya yung dalawang WPP para i-release. Sino ako para kumontra sa Secretary of Justice? Sabi ko sa mga tao ko, kahit masamang loob ko, sabi ko, tignan nyo, baka pwede yan. Anong magagawa ko? Sige, tignan nyo nga kung pwede. Utos ng Secretary, release yung nasa WPP. Drug lords yung dalawang yun. Labag sa loob ko yun. Pero anong magagawa ko? Ay di yun. Biray na ko ngayon. Magmula pala noon, nagpapaalam ako. Sir, mag-tender na ako ng resignation. Wag. Kasi bibirayin pa kita. Yun. Si Boying.
Okay, yun. Okay, yun po, no? Narinig nyo. Sabi niya, boss kita di ba? Biruin mo yun, boss pala siya noon, di ba? O, sabihin, nasa ilalim pala siya ng pamamahalan ng secretary, no? Tapos, merong mga pagkakataon na inuutusan pa siya, di ba? Na, i-release mo yan, di ba? Pwede palang gawin yun, no? I-release mo yan, yung mga nakakulong, no? Or pwede mong, yun yung mga tinatawag dati ng mga sinauna, yung mga arbor, di ba? Alam niyo yun? May mga ina-arbor. Nakakulong sa loob, tapos sa arbor yun, kukunin. So may mga ganun pagkakataon. Ang problema niyan, na general yan, di ba? Inutusan ng sekretary. Wala siya nagawa kahit general siya. Pinalabas. So kung pwede palang mangyari mga ganun, pwede talagang lumabas yung mga nakakulong na. Tapos, kung napapanood yung mga pelikula, mga napupulod nating mga ilang eksena, no, sa mga pelikula na yung lumilikida. Alam niyo yun, yung word na lumilikida, yung pumapatay, no? Yung mga tagaloob din pala, no? So kung nga naman, paano mo hahanapin yung pumatay sa labas kung yung pumatay nasa loob pala galing? Ipabalikin mo lang yung pagkatapos. Parang gano'n, di ba? So, yun, yung mga kwentong gano'n, di ba? So, hindi mo maisip na nga naman, no? Bakit ka susuko? Kung isalagay, di ba? Kung doon ka sa nakalagay niya, ba't ka naman susuko na yun ang pwedeng gumawa ng hindi pala maganda sa iyo, di ba? Kagaya niyan, di ba? Na meron palang mga drug lord pa nga hindi lang basta ordinaryong criminal yung mga pinalalabas dun mga drug lord pa pala yung mga yun, di ba? O ano yung dahilan? So sabi kwento niya doon. Pakinggan nga natin yung susunod. Meron pa siyang isang sinabi yung susunod. Nakita mo nga, sabi ko, pinaparelease na niya. Dalawang WPP, mga dalawang drug lords. Yan. Nasaan ngayon yung German aguho na pumatay sa judge involved din sa drugs? Kinakuha niya sa NBI. Yun ang mga tao, mga lapid attention lapid family. Yung pumatay po kay Percy Lapid ay tauhan nitong aguho na pinakuha ni Boying, Secretary Boying sa NBI. Anong papel niya sa buhay? Tauhan niya daw yung pumatay na si Escorial at si Villamor na kaibigan niya. Tauhan nitong si aguho. Kikita niyo yung connection? Ayun, di ba? May sinabi siya doon na masama yung loob niya na palabasin yung mga yun kasi mga drug lord yung mga pinilabas na yun di ba? Kung pakikinggan mo siya, kung nga naman yung ginagawa niyo ng panahong nandun siya sa pwesto niya, ilinisin yung Bucor, no ba? Patigilin yung ganong klaseng sistema dun sa loob, yung kalakaran tungkol sa droga. Tapos kung totoo yung sinasabi niya dyan, hawakan. Oo, yung mga drug lord sa loob. Anong magagawa ko? Sige, tignan nyo nga kung pwede. Utos ng sekretary, release yung nasa WPP. Drug lords yung dalawang yun. Lapag sa loob ko yun. Pero anong magagawa ko? Ay di yun. Kaya siya tinanggal, sabi niya. Parang gano'n. Kaya siya ang napagdiskitahan sa 160 na person interest na pinaghihinalaan nilang maaring pumatay, no, kay Percy Lapid. Siya pa nga pinakahuli, no, na ipasok doon dahil 150 na yung dati. Siya lang ang nabanggit na biro mo yun, siya yung tinukoy. Yan. Tapos marami pang mga di ba? Kwento-kwento na kesyo yung video na pinapakita pala sa media, no? Na tinuturo pala ni Percy Lapid diyan na mga bahay ay mga sasakyan daw doon hindi naman pala galing sa report, sabi niya. Siya may sabi noon, di ba? Si Bantag may sabi niya. Kasi nagpa-imbestiga pala siya na hindi naman pala galing sa kanya. Kasi unang-una, yung palang mga video na alam ng sekretary niya, no? Kasi sekretary niya yun. Siya pala nagpadala nun no?
at nangihingi siya ng naghihingi siya ng nangihingi siya ng tulong kung anong pwede niyang gawin dahil nga nabanggit siya, di ba? Nabanggit siya doon sa pagbabalita ni Percy, no? Binanatan siya doon, no? So, humingi siya ng tulong kasi sekretary nga niya siya, di ba? Amo niya siya. So, dumating sa punto atang yung video pinadala pa niya ata ang naging dahilan, no? Para magamit 'yun. Sabi kanya kanina doon, di ba? Sabi niya, galit na galit daw siya, hindi naman 'yun ang talagang punto doon, no? Na bakit siya galit, di ba? So, 'yun palang mga videos na 'yun, alam na pala, no? Ng ating secretary daw. Sabi niya, Ibantag. Siya naman may sabi niyan. Boss ko siya eh. Kung anong nangyayari sa akin, tinurong ko talaga siyang boss ko. Sabi niya, para kami magkapatid eh. E di sir, kung baga, kahit wala kang sinasabi, forward mo. Dapat to? Sir, ito nga sana, ano bang dapat kong gawin dito? Pwede ko bang kasuhan ito, sir? Wala eh. Tapos sasabihin niya, galit na galit ako. Ngayon, kung sino yung kumuha nitong video na yon. Sasabihin niya si Percy Lapid. Hindi ako naniniwalang si Percy Lapid yun. Kasi may dalawang unidentified vehicle doon na hindi naman taga doon sa subdivision na yun. Mayroon akong inutusan mag-imbestiga. Tapos, lumilitaw na yung sasakyan na yon ay connected si Secretary Boying Remulla. Noon pa lang yun. So nakikita mo ang setup. Gusto nila akong palitan nitong Katapang way back to August. Alam na pala niya yan. Binibigyan ko siya sana ng resignation ko. Ayaw naman niya. Alam ng tao yan kung anong ginagawa nyo. Kinokondisyon nyo ang isip ng tao para ituro ako. Gawa. Ayun. So kaya nung umpisa siguro hindi niya wala siyang gustong gawin para sumuko, no? Mahulihin man siya. Sabi niya makikipagpatayan pa nga siya. Kasi yun yung mga nasa isip niya at yun yung mga nalalaman niya, no? So kahit naman sino, di ba? Parang ang dating doon papalamon mo yung buong sarili mo doon sa gusto mangyari, no? Mga gustong gumawa ng hindi maganda sa iyo. Natanggal ka na nga di ba? Natanggal ka na. Inalis ka na nga. So sabi nga niya, yan yung dahilan, no? Yung gusto niyong hawakan, yung mga ganyan. Di ba? So yun yung punto niya nung umpisa, no? Na hindi niya pagsuko. Kasi nga, nakikita niya na yun. At saka yung isang parte pa doon yung nasa unang bahagi, di ba? Na sinasabi niya, nung alam ng tao, no, na nanggaling ka dito, kung ano ka, di ba? Di ba ganito ganyan ka? O yun, sabi ni Bantag. Tapos sabayan mo pa i-connect mo pa yung nangyari, no, dun sa kanyang anak, nahuli, no? So kung iisipin mo lang talaga, pag dudugtong-dugtungin mo lahat yung kwento, lahat ng mga sinabi ni Bantag, may posible. Tapos may mga may mga issue pa dyan na ikinokonek sa kanya, no? Para lang talagang kumbaga talagang siya, no? Hanapan siya ng paraan, no? O mahanapan siya ng paraan na siya yun, no? Siya yung gumagawa ng mga bagay na yun. Bahala na siguro yan ang kanilang mga abogado na magkaharap-harap, no? Kung sino ang totoo nagsasabi, no? At kung sino ba ang mastermind talaga, o di ba? So sabi ni Bantag, sino kaya ang mastermind? Kung sinasabi niyong siya ang mastermind, sino kaya ang totoong mastermind? Meron pa palang ibang mastermind. At may iba pa palang middleman. Ayan. So, hanggang dyan mga kaibigan, kayo nang bahalang mag-isip ng mga bagay-bagay sa ikinuwento ni Bantag. Sa dahilan kung bakit nung una ay wala siyang planong sumuko, no? Oo.
nakikipag-sabayan na nga lang siya, di ba? Kung siya ay huhulihin. So may punto sa bahagi na 'yon, doon sa mga kinukwento niya, di ba? Lahat pala ng bagay na 'yun alam pala naman ng kanyang amo, o di ba? So, yan po mga kaibigan, kayo nang bahalang mag-isip kung sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo, di ba? At kung may dahilan ba si Bantag para hindi sumuko sa ikinakaso sa kanya. Ayan. Di ba? Minsan may mga taong talagang may ganong isipin na susuko ka parang pinahamak mo na rin sarili mo, di ba? Minsan nga, sabi nga daw nila, sa mga pelikula yun ang narinig. Diba? Minsan, ang batas pa minsan ang nagpapahirap sa tao. Yung batas pa mismo. Kumbaga, dapat walang kinikilingan yung batas. Kaya may punto minsan na kaya pala nakatakip yung mata. Bulag ang batas. Di ba? So hanggang dyan mga kapatid, bahala na kayo sa mga pinagsasabi ko dito. So yun lang po yung punto. Ano nyo, no? Tawag dito? Pagdugtong-dugtongin nyo yung kung may tama ba si Bantag. Kung may tama ba siya sa mga argumento niya. Okay? So hanggang sa muli, ito po si Sir Egoy. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-follow dyan sa ating page sa Facebook. Hanggang sa muli. Bye-bye. Challenge ko, bumabak ka na. Kasi ako rin, target ninyo ng grupo mo, Bucor, para kontrolin nyo yung dark road doon.